Maayong buntag sa tanan. Dako kay na kong kalipay karon nga maka atubang ninyo og maka minister sa pulong sa Ginoo because it's always my joy to feed you with the word of God because mao gyud ni siya ang ato ang bugtong nga pagkaon para aron kita magatubo padayon sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. I hope you had a good time, great time last Sunday. Were you? Enjoy mo? Mas na-enjoy yun ang mga batanon kasi sila may nagpadayon lautay sila hangtod sa hapon. Pero kining mga middle age, mga seniors, di na gila sila malipay yung taas-taas nga panahon ang igahin. Pero anyway, it was a great time that we had our family Sunday. Praise God sa iyong provision. Ang salamat natin mga nakita ng mga visiting guests. And in fact, some of them are naakaron. So once again, I would like to welcome sa atong mga pinalangga nga mga dili ko ganan matawagan nila mga bisita, mga miyembro na sa pamilya. Atong palakpakan sila. Yes. Hey, thank you very much. Ang pamilya ni Arnel and then family ni Brother Sagani. All right, thank you very much for coming over. Okay, so hopefully napay mga namudugang karong nga buntag. Anyway, post at takadiyot sa atong series. We've been studying the book of Ephesians. Kung naka-remember mo, kay kini nga book nindot jud siya kaayo nga tun-an kay nagisgot siya kabahin sa ato ang identity ba kinsa gyud ta ang mga Kristohan. Are we just simply attending church services, kay fellowshipping for the sake of, kay gitawag ta nga mga Kristohanon, unsa man gyud ang naa na to. So ang book of Ephesians gisgot niya na, and we are also being told nga daghan tag mga bahandi nga dili makawat. Muning tinud-anay nga mga bahandi nga atong naangkon nga dili gyud nato ikakomparar sa mga material nga mga blessings nga atong madawat sa kalibutan because this will last for all eternity. In fact, this is so special. Because kita ra gyud na niini kung ikaw tinud nga Kristohanon na kay personal nga relasyon sa Ginoo, you are so privileged, so blessed to really be having this wonderful blessings nga yatag sa Ginoo. Right? So, post up for that. We'll just continue to talk about the book of Ephesians next Sunday. But what we are going to talk about this morning is something special and very, very alarming. I think aware gyud siguro tatanan sa nahitabo 2 Saturdays ago. Kinsa kasunod diri og balita? TV man, newspaper, radio, or sa internet. Mao gyud sige atong makit-an karon nga mga headlines kabahin sa nahitabo sa Middle East. Okay? The world was shocked when the Prime Minister of Israel ni-release ang statement nga nag-ingon, Israel is at war. Okay. Kaya nga naman, dili na siya basta-basta. Dili na siya lalim. Samot tagna ka dito. Kita makafeel maganitaan na nga effect diri somehow. I cannot imagine if one day our president will say, hey, because of the conflict that is going on right now, wata kay balono, pwede po na mahitabo, conflict between Philippines and China because gaagaw ta og teritoryo. Actually, common yun na siya nga mga giawayan sa mga nations. Grabe dyan yung yuta sa. Bisa ganing mga igsoon, magpatay. Grabe dyan. Ngayon ka. So, actually, primarily, mao yun na siya ang reason. Alright. So, muna siya. Dili lalim. Kung naa ka sa ilang sitwasyon. Just wake up in the morning and then you hear the statement nga giril sa president that your country is at war. Well, sa Israel, dili ni siya mao ilang first time. Dili siya ilang first time. In fact, the last time Israel was officially at war was in what is known as the Yom Kippur War back in 1973. That was how many years ago?
50 years, 2023 naman taron, 50 years ago. Okay? O naitabo to siya during sa Yom Kippur. Naka-remember mo kung sa Yom Kippur? Ato binigisgutan. Few Sundays ago, Yom Kippur is the Day of Atonement. Mao ni siya pinaka-holy nga day sa Jewish calendar. Okay? Wherein, wagyoy, uh, you know, gibuat ang mga Judeo atong time kung dili mag-offer of sacrifice. O na ilang gina-practice. So actually, almost 50 years, last Saturday, nahitabo ang war, almost 50 years sa Yom Kippur pod sa Israel. Potong dagan kayo, wala yung mga soldiers kayo nga nakabalo ba? Nahitabo sa pag-atake sa Hamas. Kaya nga naman, guards down, kumpiyansa, and they were celebrating the Yom Kippur. Okay? So, it was 50 years ago. Pero, lahi ni siya karon nga klase sa gira ang ilahang giatubang. So, dili lalim ang ilahang giatubang nga gira karon. Sa una, kanang katong kaning sa Yom Kippur War, they were attacked. Israel was attacked by the neighboring Muslim countries like Syria, Lebanon, Jordan, and ang uban pa. Dili ito basta-basta ang ilahang na experience. Karon, unique pud nga klase sa gira, which is daghan mo ingon nga they have never seen in their lifetime ang ato nga klase sa pag-atake. Kaya nga naman, liman ka thousands of rockets rain on Israel. Pila ka libo. In fact, sa akong nabasa, mga estimated 3,000 ka mga rockets ang ipalupad sa Israel in 20 seconds. Imagine. And gawa sa mga rockets ang ipalupad, ang Hamas gunmen, they made kanang invasions sa dagat, sa air, o sa ground. Daghan ang nangamatay. Okay? Daghan ang mga nangamatay and were being kidnapped. And according sa nag-analyze ani nga sitwasyon karon, murag ang method nga gigamit nila is murag pareha sa ISIS because they were targeting primarily young children, okay? Young women, and elderly women. In fact, naapa ang uban nga mga elderly women nga ilahang na-kidnap, karon naghimo nila mga hostages kay katong survivor sa Holocaust, mga gulang na ba katong panahon sa gira sa una, World War II siguro to, katong ang mga Hudiyo nga giplanuhan nga i-annihilate sa Nazis, right? Sa mga German militants. So grabe ang ilahang na experience. In fact, grabe ilang envision aning mga Hamas gunmen that they went literally home, from home to home, door to door gyud, kinsa ilahang makitaan mga batanon, mga babae, mga young women, mga bata, even old women ilahang kuhaon. They specifically targeted civilians in this attack. Uban nga mga babae na ni took as hostages who were survivors of Holocaust. So, karon, saan na rin nga pizza? October 15, no? Okay? Oran siya ng statistics ako nakuha. Death toll. Dili lalim. As of October 14, gabi more than 1,300 na ka mga tao ang namatay sa Israel, mga Jews. And at least 3,200 people have been wounded. Pero kinsay una ni atake gani? Ang Hamas from Gaza. Pero pag counter-attack sa Israel, mas daggan ang namatay sa ilaha. Pila ang namatay? At least 2,215 and then 8,714 were being injured. Okay. Sayop sila sa ilang gibuhat. They thought kaya lang nilang Israel. Pag counter-attack sa Israel, di basta-basta. In fact, ningon nga nitong Prime Minister nga they've made a big mistake. Because they have started the war, ningon ng Prime Minister sa Israel, we will finish it.
And I believe maga-increase pa ni ang casualties. Wa panawman, in fact kagahapon yatagan sila og deadline ang mga Gaza ang mga residents sa Gaza na mo-evacuate sila. Ihulugan na sila og mga leaflets, yatagan na sila 24 hours kay musugod na og invade ang mga soldiers sa Israel og ilaha yung papason ang tanan ng mga terrorists. I think next para agapon so super wa mo tay nakuan kay nadunggan nga murag naay murag kuan nagibumbahan nag maayo ang Gaza ron murag gitagaan og extension kay tingali murag lisod pa og evacuate ang ubang mga residents and they were going nowhere. Walay food, walay kuryente, walay medicine. Ay grabe. So murag kung ato imagine no, makita mo siguro sa balita ang tan-aw mo ingon mo desolate na gyud siya ang place. Murag mahimo na gyud nga ghost town. Grabe gyud. Dili siya basta-basta. So, wala kalibutan ani actually ang Israel. In fact, also unprecedented siya. That's why katulad ngayong adlaw ni-declare dayon o niingon dayon ang Prime Minister sa Israel that we are at war. Okay? So pa may dugayon. Og dili sila mo counteract, purot pod sila. Okay, grabe ra ba kayo ang plano sa Hamas para sa pagpapa sa Israel. Now, pangutana, unsa maning Hamas? Kabalo batag unsa ning Hamas? Who is Hamas? Well, Hamas, I'm sharing this to you to give you, an idea what's going on because many of us are watching news. Pasib ra kayo, masyakra one day kung sinita mo, unsa di ay, kaya wa man tayo kalibutan. So, it's my responsibility as a pastor and this has theological implications sa tuwa. Ang utana gani karon is that kaning nahitabo sa Israel o sa Gaza, is this the fulfillment of the Bible prophecy? Katumanan na ba ni siya sa propesya sa Bible? Well, we will find out. Okay? So, who is Hamas? It is an Islamist organization with a military wing that came into being in 1987. Ngayon na sila exist. Emerging out of the Muslim Brotherhood, a Sunni Islamist, mga radikal din sila, ng mga klase sa Muslim. Nailay po nagklase ang mga Muslim. Yan sila mga Sunni, okay? Islamist group that was founded in the late 1920s in Egypt. But the simple description aning Hamas is that they are a terrorist group, organized terrorist group funded by Iran. Dili na siya sikreto. Klaro jud na siya kaayo ang paluyo sa Hamas kayang Iran. Tingala ka nganong separate man sila group pero nganong daghan kay sila og mga rockets. Grabe lang mga weapons because ay gapaluyo ana nila. Pare-pareha ra gud diri sa ato ang natay mga terrorist groups diri makaingon ka nga ngano maning naa sila yung mga grabe nga mga armas, mga weapons. Asa man na sila nako ana? Yun na. Alright? Naay mga gapaluyo ana nga dili basta-basta. Right? So, ingana sila mao nga klase sa mga tao kining Hamas and they are not basta-basta lang nga grupo. In fact, a spokesperson for Iran by the name of Ghazi Hamad told the BBC that the terrorist group has received funding for the attack according to the Wall Street Journal. Then, grabe kayo. Unsa di ay, ngano man gapaluyo man ni Iran? Mas mo ni mga igsong gibalo mo, ang Iran ilagyod nga prime objective dugay na ni actually nila nga plano nga ilaha jong i-destroy ang Israel. Okay? Laban, grabe yun sila, mortal enemies yun sila. It has been their long-stated statement that their objective is to destroy Israel. In fact, they have also signaled at pakita na ni sila og signal that they are developing a nuclear weapon. And in the past, ilahang ni hatag na sila og hulga sa Israel.
in their own words, that they will wipe off the Israel, they will wipe off Israel sa kalibutan. One leader of Iran said this, mao ni ang giingon na I quote, they ask, is it possible for us to witness a world without America and Zionism? Zionism is another name for Israel. Okay. But you had best know that this slogan and this goal are all together attainable and surely can be achieved. The regime that is occupying Jerusalem must be wiped off the map. Grabe, no? Grabe nga hitag, may nga grabe dyan yung kalagot nila sa Israel that they want to wipe off Israel from the face of the earth. And the weapons that they are creating, binigyan ka ng nuclear weapon, ilan ang i-prepare para one day ilang ibomba sa Israel. Wow. And one interesting thing, honey, is that it always comes back to Jerusalem. And kung familiar ito sa Bible, nakatunda sa Bible, the Bible predicted thousands of years ago that the end time events, kay kining mga panghitabo sa katapusan ng mga adlaw, would revolve around Jerusalem. Dili sa America, dili sa Russia, dili sa China, dili sa Philippines, but in Jerusalem. That's why it is a good advice. Kadungog ta na advice sa mga theologians, dugay na ni nga giningon nga better keep your eyes on Israel because ang end time events mag-revolve around sa Israel. But kining Jerusalem, which is a very tiny city, will play a key role in the events of the last days. In fact, it is the focal point of the events in the end times. Now, it's amazing kung tanaw na to ang giingon sa pulong sa Ginoo labi na gyud kini sa Old Testament in Zechariah, tanaw na to no, nagingon ang pulong sa Ginoo in Zechariah chapter 12 verses 3 and 4 sa giingon sa pulong sa Ginoo. God says, "On that day I will make Jerusalem a heavy stone for all the peoples. All who lift it will surely hurt themselves, and all the nations of the earth will gather against it." Now, kung atong tanawon pagayon sa gisulti sa pulong sa Ginoo, it's like one day kumaytabo na siya ang Jerusalem will become like an immovable rock that bisag unsa nga atake sa mga nations nga nagalagot sa iya, dili gyud sila katarong. Samot na karon nga sophisticated ng Israel. Sa una, iatake ang Israel katong sa Yom Kippur way back in 1973. Dili pa kay tuig ato ka sophisticated ang Israel. Right? How much more karon? Grabe ang ilahang mga inventions. I think we have heard the previous nga away sa Israel ug sa mga Palestinians nga naay gitawag nga nasa technology, forget the name. It was like a dome rocket, something like that. Iron Dome na ni-counteract sa mga missiles na gipalupad sa mga Palestinians. Imagine that, sila ray naa ni ana. And daghan kay nga mga Jews, nga mga smart people. In fact, they have the highest number na nakadawat og Nobel Peace Prize. So smart kini sila nga mga tao. So wala na ta kay balog unsa pa ilang gitagbuan ani. So how much more karon? So that's why the Bible says, you know what? Jerusalem will be like a heavy stone for all the peoples. Kabisag unsa nila plano sa pagpukan sa Jerusalem, they will never win. Okay? All the nations who are, especially katong mga naglagot sa Israel, they will never win sa ilahang pag-atake unya sa Israel. Now, the irony of all this is that, mapag yun yung balita karon that ang United States daw kuno is naghatag og $6 billion to Iran
under Biden administration for some reason. Now, what a stupid decision, no? Stupid thing nga gihimo sa US. Ilahang yatagan og kwarta ang Iran nga maoy ga-fund or ga-sponsor sa terrorism around the world. That's why na yung mga naglagot, I think, I've heard, lampot sa news, I think yesterday to ako nabasa nga, murag ipa-freeze nila ang account sa bangko na dili ipa-release. Itungod sa nahitabo, nagira sa Israel, between Israel and Gaza. So, what in the world is happening? But here's where students of the Bible prophecy should pay attention. Ita nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, natay makita ani kuha nga in biblical perspective, why is this happening? The Bible tells us that in the end times, Israel would be scattered. Okay, balikan na natong ang version niya. In a way, Israel would be scattered and regathered. Actually, kini nahitabo na ni siya. Kaning Israel nga nag-regather sila. Yes, sa una, nag-scatter sila sa lahi nga part sa kalibutan. And then, nag-regather sila. I think familiar ta sa nahitabo sa kaning Holocaust. Kinsa may maka-imagine that during sa Holocaust, 6 million ka mga Jews ang nangamatay. Okay? Kaya mamatay sila sa mga Nazis. And then, it happened against all odds. But on May 14, 1948, prophecy na fulfilled yun. Okay, in 1948, Israel became a nation. Na-scatter sila tinuod sa ilang kakalibutan, dagan kayo nangamatay sila during sa Holocaust, pero God made a way that in 1948, nahimo sila nga nation. But after Israel was regathered, nag-ingon ang Ginoo. That the Lord said that she would come under attack. Ang Israel, pagkahuman nila og regather, they will be attacked. Okay? Og nahitabo ba na siya ang pag-atake sa Elias in Ezekiel? Specifically in Ezekiel, no, naigingon diya sa pulong sa Ginoo. Ezekiel chapter 38, verses 1 and 2. The word of the Lord came to me, Son of man, set your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshach and Tubal, and prophesy against him. The Bible speaks of regarding of Israel, and then it speaks of a large force from the north attacking here. Na ako no'y pagkahuman og regather sa Israel, which is naitabo na siya in 1948 when Israel became a nation. Patingon ng Ginoo, the moment na mag-regather sila, na ay large force from the north nga mo atake sa ilaha. Og unsa na siya nga force? That force is identified in the Bible as Magog. Magog. Okay? Now, who is Magog? Pamina mo, wala dyan nakaabalog unsa ni nga country ang Magog. No one is absolute certain about this. But daghang mga Bible students and prophecy teachers believe that it's a modern Russia. Okay, haka-akara ni siya. They said that perhaps it's the modern Russia. And I think we can make a good case for it. Because kung tanaw na to ang map, if you look at the map, okay, ang north sa Israel, actually, ang north sa Israel, if you look at the map sa Israel, ang north sa Israel, you will find Russia. Okay? Now, pangutana nga naman po ang Russia buatake sa Israel. Kung sa man ang ilang, kanang kaligot-got sa Israel. Well, that's another thing the Bible says about Magog, if she is indeed Russia. Because one of her allies sa Russia, if she is indeed Russia, and that one of her allies that will march with her is Persia, because in the next verse, nagingon diyan, and I will turn you about and put hooks into your jaws, and I will bring you out, and all your army, horses and horsemen, all of them clothed in full armor, a great host
all of them with buckler and shield, wielding swords. Persia, and there's the word, Kosh, and Put are with them, all of them with shield and helmet. Usa sa mga allies, aning large force from the north that will attack Israel is Persia. Okay. So, unang gingon ka ganina, wala yun tay, dili ta certain, we cannot be absolutely certain kung unsa gyud nga country kanang makita sa north kuno sa Israel nga mo atake sa Israel after sila mo regather. But daghang mga Bible students, teachers sa Bible nga kingon it's the modern Russia. Then pangutana unsa man pod ang kaligutgot sa Russia nga natakihon nila ang Israel? Well, tungod kay kung atong basahan na po sa Ginoo, kining large force from the north na siya ally. Ang iyang ally is Persia. Kay ba na ba mo unsa ning Persia? Persia is the ancient name for Iran. Okay? For modern Iran. So, the Bible nagpredict na, nagtagna na ang Bible hundreds of years ago that a large force from the north of Israel muatake siya after she was regathered. And one of the allies that would attack Israel with Russia or Magog, whoever it is, would be Iran or Persia. So wala to ilabot ang Israel, patungod kay ang Persia, wala ilabot ang Russia, patungod kay ang Persia, which is the modern Iran, is ally niya. So, appeal yun na. Right? Now, in the past 2,500 years, walay special na connection kining Russia o Iran. Wala sila military alliance. But they have recently developed a special connection. Bago lang yun. Okay? Kung saan na siya nga connection? Russia has signed billion-dollar deals to sell missiles to Iran. Okay? Dayon, ang Iran pod, mga Iranians, have helped the Russians providing them with drones, weaponized drones to use in the Ukraine war. So, na sila special connection. Hindi na sila military alliance. So, wow. So, how do we stop this? Saan natin siya pag-stop kung kani mao na ni siya ang mga pangitabo? Well, let's just say for the sake of the point, no, natong gisgutan karon, let's say ang Israel, okay, klaro naman yun actually din siya secret. What if ang Israel mo decision nga ilahang atakihon ang Russia o ilang bombahan ang Russia because Russia is helping Iran. Okay? Let's say lang no, what if kung mao na yung himuon, Israel decided to strike out at Iran, especially because they're funding all of this. So unsa man ang mahitabo, unsa may ma-produce ani? Well, it can produce conflict, grabe nga conflict, which is muna siya ang mabasa nato sa Ezekiel chapter 38. Ato ako gihatag ganina nga verse, balikan to nato. The Bible says, okay, and I will turn you about and put hooks into your jaws, and I will bring you out, and all your army, horses and horsemen, all of them clothed in full armor, a great host, all of them with buckler and shield, wielding swords, Persia, Cush, and Put, and with them, all of them with shield and helmet. Now, ang Magog, which is kung Russia manggaling na siya, kung atakihon sila, for example, kung bombahan sila bomba sa Israel, mao ni may tabo sa Russia. The Bible says that the Bible describes hooks in her jaws, pulling her forward almost as though Magog is coming in reluctantly along with her ally Persia. Dili murag mapugos ba ang Magog? Reluctant siya sa iyahang pag-counteract sa pagpakigubat sa Israel. It's like putting a hook on her jaws. Okay, ana kay mahimo, engage na gyud ka og gira. Right? Because saan man? Alay man nimo ang Persia or ang Iran. Now, I'm just saying this to just give you a potential scenario. Wala ko gayon nga, mao gyud ni siya, sure gyud ni siya, certain gyud ni siya. Pero naatay somehow makuha ba nga idea that it can be a potential na scenario.
But what if lang no? When you get up in the morning, parehas last Saturday, kalit lang naibalita na siya ang kalibutan. Israel is at war. What if lang po, one of these days, we wake up in the morning, na yun, makadungog ta sa balita that, ningon, Russia attacks Israel. Mao na ni giningon nga, kung makadungog ta nga balita, you better fasten your seatbelt because you are beginning to see, okay, the prophecy fulfilled right before your eyes sa imuha nga lifetime. Daghan siguro na to, wala gawna na nga, kining prophecy sa Bible, may tabo sa akong ginabuhi, siguro may tabo ni siya sa second nga sunod ako generation sa ako ng mga anak o sa akong apo. Pero kung makadungog tag balita ganyan nga ang Russia, muling balantay na to, kung ang Russia ni atake gani og Israel, then mo na giningon nga, mao na ni. This is it. Okay? You are beginning to see the prophecy in the Bible fulfilled right before your eyes at your lifetime. Okay? In your lifetime. So kita nga mga Christians, unsa man atong buhaton? Unsa atong respond ba ani nga mga situations? What should Christians be doing in the light of all this? Well, I'll just give you quickly two things. Unsa man atong response? Number one, is niya. Kung makadungog ta na, kita nga mga Kristohan, di ta bagay makurat. In fact, malipay ta. How can it be, Pastor Mitch? Why? Because the Bible says, now, when these things, ningon si Jesus Christ, when it comes, with regards to the, the events in the end of the times, now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads because your redemption is drawing near. Palagpak po mo! Kamu kung tinuod mo nga Kristohanon, malipay mo minig, pasabot niya na Lord. One, hapit na di ay ka mo balik, hapit na kuni mo kuhaon, hapit na mi, makauban mo sa imuhang gingarian. Kasi diin dito, wala na'y mga gubat, walay kamatay, walay kagutom, walay mga problema. Christians should be watching and praying. That's what we need to be doing. Looking for the soon return of Jesus. We know that we are living in the last days. Kay, mao man na ang gingon sa pulong sa Ginoo. In fact, ang last days, nagsugod na siya sa panahon nga si Jesus Christ na tao diri sa kalibutan. Actually, the last days started officially when Jesus Christ was born in this world. But siguro ang mga tao, sa ato nga panahon, sa mga labay nga mga generations, og sa ato karon nga tangan, sige ra tagadungog og last days, pero hangtod karon wala pa man lagi nahuman ang kalibutan. Wa pa lagi na abot si Jesus Christ. Well, let me tell you this, we are living in the last of the last days. Kung last days naman gani ron, naa na kita sa pinakaduol sa last days, sa katapusan na gyud sa last days. Hapit na mo balik ang Ginoo. That's what the Bible says. Kung natay idea or natay knowledge sa pulong sa Ginoo, dili ta makurat sa unsay mga panghitabo, pakaingon ta, grabe sa. Lord, it's really happening. And we are drawing close to the end. And anytime you can come. By the way, natay ginatulo sa church nga kaning gitawag nga rapture. Kining rapture actually part na siya sa second coming ni Christ. Pero ang may tagbo magudana is katong mga Christians maoy kuhaon sa Ginoo. By the twinkling of an eye, kalit lang, they will be caught up in the air and they will meet the Lord in the clouds. Okay? Pero kana siya may tabo anytime na siya karon. It can happen before I will say the next word. Before mahuman ang service. Pwede na siya karong adlaw, pwede karong gabi, pwede ugma. It can happen. Right? Kay mao na ang gingon sa pulong sa Ginoo. But that's what one of the things that we need to think when it comes to kaning situation. Okay.
makadungog ta, wow, grabe nga mga pangita sa kalibutan. War, there's war going on in different parts of the world between nations, like right now, China is trying to invade Taiwan. Hapit na po na siya. Mao ni plano sa China nga, wow, ng teritoryo sa Taiwan, ibawi on. Naapod tayo conflict between sa China, na mga gira sa like Ukraine, Russia, rumors of wars. Actually, it's part of the prophecy sa Bible. Pero dili ta makurat. Kay mo naging sa pulo sa Ginoo kung makadungog mo ani, look up. Ayaw look down. Ayaw lingi-lingi. Ayaw paluya-luya. Ayaw mo, busy sa mga panginabuhi ra. Look up, bantay. Sa tanang panahon, unsa may tuwaton, pagbantay. Kaya nga naman, your redemption is drawing nigh. We have been redeemed. Kaya usa na siya sa mga gisgutan na to sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Ephesians, that we have been purchased by the precious blood of Christ. So, kay gipalit ka sa mahal nga dugo ni Kristo, therefore, your sins have been forgiven. And you are no longer going to be judged, to suffer, to be condemned in the lake of fire. But we are still here in this world, suffering, experiencing sa tribulations. But one day, kanang redemption will be totally complete kung kuwao na ka sa Ginoo. And that is going to happen so soon. Hapit na. Okay? Mo yung nag-ingon sa puso, you believe it. Okay? Another thing, nato ang himuon as Christians is that we also need to pray. We need to pray. Kung sa man atong prihan, we have to pray for Jerusalem. The Bible tells us in Psalm 122, verse 6, pray for the peace of Jerusalem. Gikamandan yun ang mga katawan sa Ginoo. Ampuin ninyo specifically ang Jerusalem, ang kalinaw sa Jerusalem. May they be secure to love you. Right? Ngayon pa siguro ta, Lord, kinala man mag-prayer ang Philippines? Grabe ang corruption, grabe ang mga pangitapos Pilipinas. Lord, we need to pray for Ukraine, Russia. Yes, pero specifically kay baluta, ang gisulti sa puso sa Ginoo nga ato jud ampuan nga lugar. Pray for the peace of Jerusalem. Kaya naman, walay laing nation nga, luoy kay actually nga, tabangan og daghang mga countries na grabe dyan ang hatred nga, ilaha yung plano nga, papason yun, mawala yun sa mapa, kining Israel. Okay? And you know what? Kung sa gingon sa post sa Ginoo, if we are going to bless Israel through our prayers, ningon ang pulong sa Ginoo, He will bless those who bless Israel. But He will curse those who curse Israel. Ay, grabe. Grabe ang consequence po ay sa mga tao nga naglagot, sa mga nations nga naglagot sa Israel. So, these are the two things that I want us to, consider as our response sa mga panghitabo karon sa Middle East. First, we should not be, kanang murag maluya ta, wala na gana. In fact, excited ta sa unsay mahitabo sa future because God is coming so soon. Jesus Christ is coming so soon. And that we need to pray at the same time, that the responsibility to pray for Israel. We want to pray that they arrive at some kind of peace. At ang buwan ng Israel, binagid karon, daghan kayo mga displaced nga mga families, daghan nga mga tao nga nangamatay, okay? Mga hostages, wata kay balo, katong mga hostages karon ginahinera sila pamatay. O siguro makauli pa ba itong uban? So, we want to pray that this horrific terrorism stops and that they're able to get their hostages back. And then, we need to pray that God places His hand of protection sa nation of Israel during an distressful or unprecedented war. So, join me as we pause for a while. Dayon atong ampuan ang Israel at ipot ang atong kasing-kasing, sa presensya sa Ginoo. At the same time, we have to think of these people who are there suffering. Pero okay na ta kayo rin, no? Actually, according sa atong government, dili kayo directly ma-affected ng Philippines unless kung mo-affect na siya sa ubang mga nations ang kining gira na mo yung nag-supply sa ato sa oil. Okay, once nga mapiktuhan ang ubang mga nations na mo yung nag-supply sa ato og oil, fuel, then ma-feel yun nato ang crisis.
but posible na siya because the war is not yet over. So keep your eye on Israel, watch the news, and then please pray for them. Right?